na merong gustong bumili ng mga gamit namin sa loob ng bahay ko sa Uganda, Africa. Nagbitbit ng truck ang buyer kasi doon ilalagay. Sobra akong naiinis dahil hinarang yung pagbenta ng mga gamit sa bahay. Pera na guys, naging bato pa. Good morning guys, time check 10:19 ng umaga. Medyo ako ngayon guys, nagpalit ako ng labas ngayon kasi meron dapat akong attend na event, pero nagkaroon ng changes. So si mama yung pupunta, pero mag-a-assist tayo sa event na malaki-laki ngayong araw. So bago ang lahat, mag-greet muna ako sa inyo. Maayong buntag everyone. Naparanoid ako guys, naparanoid yung mga tao dito kasi nga sobrang kalat na ngayon itong Mpox, and sobrang nakakaparanoid kasi katulad nito, tinutubo, pag may tumubo sa'yo sa mukha mo, sa balat mo, na makate, mabilog, nagkakaroon ka, nag-overthink ka kasi kaya kami magkakapatid, pamilya ko nag-overthink din kasi madami na ditong may Mpox. Kaya ang gagawin natin, alcohol lang talaga. Sabi nila magsusuot daw ulit ng mask, which I understood yesterday kasi akala ko parang hindi siya katulad ng COVID. Pero ang Mpox pala ay transferable din siya sa laway, sa dugo, ganun. So kapag ka may mga na-engage ka sa isang tao, ayan, pwede mong makuha yung Mpox. Kapag ka dumikit yung balat ninyo, ginamit mo yung gamit niya, sinuot mo yung sinuot niya, kumot, ganun, higaan. So pwede siya talaga, very contagious, highly contagious. So syempre wala naman tayong magagawa kundi mag-pray guys, no, na hindi tayo mahawaan or magkaroon ng Mpox kasi nga kahit nasabihin naman natin na curable siya, kapag ka tinamaan ka ng Mpox, hindi mo alam kung ano yung magiging reaction ng katawan mo, at saka yung immune system mo, hindi mo alam kung gaano kalakas. So may possibility na baka mas malala yung magiging simptomas mo talaga. Pero another side of that, it will leave you a lot of marks. Kasi magsisimula lang siya sa kate, rash, and then parang merong tubig, parang pustules, pang tawag mo dun. And then mabubutas yung tubig. And then lalaki, parang lalaki pa yata. Lalaki siya ng lalaki, parang ketong style. And then may tubig siya sa loob, malalaking bilog-bilog, and then kapag nangitim yun, hindi mo na maintindihan yung magiging itsura mo. So sa lahat na nagkaroon ng Mpox right now guys, I pray that you get better. Sana malampasan nyo yan, and don't get sad kasi meron naman yung mga gamot sa simptomas. Sa mga hindi pa nagkaroon ng Mpox, mag-ingat-ingat po tayo, maging vigilant tayo. Pero if ever hindi talaga naiwasan na magkaroon talaga tayo niyan, let's just be hopeful and we remove ourselves from other people. Let's quarantine ourselves na lang para hindi tayo makahawa. Kaya nga naparanoid ako kasi meron akong parang pimple dito. Pinipress ko siya kung masakit ba kasi masakit daw yung Mpox. Sana naman Lord hindi, pero normal lang maparanoid. Hindi lang naman ako yung napaparanoid ngayong mga panahon na to. And biglang kumati yung aking kamay kasi nga hindi ko alam, parang nakagat ako ng lamok, pero iniisip ko Mpox na ba to. So nakakainis guys, no? Pero okay lang, kalmahan natin ng konti. At time check is 10:22. Pupuntahan ko ang aking nanay. Nakalimutan ko, nagpadala pala siya ng ng curler sa hair. Nakalimutan ko, hindi ko nabitbit. Ano ba yan? Sabihan ko na lang yung aking kapatid na dalhin niya ang kanyang pang sa hair. Kasi para naman maayusan natin si mama guys. Bakit walang internet dito? Anong nangyari? Okay. So, ako ang natasan sa damit ni mama. So, pipick up ako ng damit. Ang kapatid ko naman sa sandal. And then, aayusan namin si mama. Dahil ngayong araw nga ay napaka-importante, napaka-mahalaga. Dahil itong aming bunso, yung bunso namin sa wakas ikawalo guys, ay isa sa gagraduate ngayong taon. Bigyan man natin ng konfetti.
Ayun. So, congratulations sa aming bunsong kapatid, James Kit Parenyo. Ayun, criminology graduate sa wakas. Makati yung ilong ko, guys. Sorry Hindi ko alam kapag nagbablog ako, kumakati talaga siya. Kaya napapansin nyo gumaganito ako ng aking ilong. Pero gagraduate siya. Isa siya sa gagraduate. At ngayon ang araw ng kanilang, anong tawag mo? Pahinungod. Pahinungod or sa English, giving tribute, I believe, sa parents. So sa pagkakaintindi ko ngayong araw, hindi yung graduate yung susuot ng toga, kundi yung mga magulang. And si mama ang magsusuot ng toga ng kapatid ko ngayong araw. Magkakaroon sila ng giving tribute to parents, kakain sila together and all that. So syempre, it's a huge milestone for my mother na talagang ginapang niya itong bunsong kapatid namin, guys. Kaya hindi din madali. Syempre kapag ka mga bunso, minsan may tililing ba? So, si mama talagang yung pasensya niya dito sa bunsong kapatid namin ay over the mountain talaga. And to hear that he's going to graduate made my mom so happy. Kaya ngayon nga hindi niya pwedeng ma-miss. So si mama talaga ay mag-a-attend. Ayun. So mamaya na muna yung trabaho, kami muna ay magsusuporta. Alam niyo naman yung mga role natin as ate, we are tawag mo dito? Best supporting actresses. Kasi madami. But we'll see. Pupunta muna ako sa tindahan ni Madam Sheena. Doon tayo mamimili ng damit ni mama. And titingnan natin kung meron akong makita doon na appropriate for today's event. Samahan nyo ako. At yeah, let's go. Okay. Nasa traffic pa naman tayo, guys. So magchika-chika muna tayo. Kasi nga, dumating na... naiinis ako kasi nga hindi madaling maghanap ng buyer ng bahay. Nakwento ko sa inyo last time na itong bahay gani sa Uganda ay ayoko nang i-keep pa. So mas nakikita ko yung sense if ever pag binenta ko yung bahay, pero wala na, andito na tayo sa point na mahirap ibenta kapag may gamit sa loob. So ngayon, nag-usap kami ni Maring Sara na merong gustong bumili ng mga gamit namin sa loob ng bahay ko sa Uganda, Africa. Nagbitbit ng truck ang buyer kasi doon ilalagay. Sobra akong naiinis dahil hinarang yung pagbenta ng mga gamit sa bahay. Pera na, guys, naging bato pa. So may mga gamit pa sa bahay, kompleto yun. Nakita mo nyo naman sa mga videos natin. Sa dining area, meron tayong dining set, meron tayong dining lamp. Sa ating sitting or dun sa ating living room area, meron tayong sofa, merong TV stand, meron tayong mga throw pillows dun, meron tayong maayos na kortina. Sa naman sa kitchen, kompleto din sa gamit. Ang mga bedroom ng mga bata, ang spare bedroom ni Auntie Christine at ang bedroom ko, kompleto lahat sa gamit. May heater, lahat meron. So, nung ako na baka pwedeng ibenta na yung bahay, nagdahan-dahan na ako mag-decide na i-let go yung gamit. Of course, pinagkatiwalaan ko dito si Maring Sara at binigyan ko siya ng instruction na pwede nang ibenta yung mga gamit sa bahay para mas madali nang maibenta mismo yung unit if umabot man sa ganung time. Plus, guys, nabubulok po yung mga gamit sa loob ng bahay ko sa Uganda, Africa. And I invested a lot of money there bago kami umalis ng Africa talaga. Kaya nasasayangan ako. Example, yung aming sofa. Yung sofa, sinimulan na siyang butasin ng mga daga. Okay? Ang ating mga pintura ay dahan-dahang nababakbak. Sobrang nakakapanghinayang at nakakapanlumo. Knowing na itong bahay na aking minahal at inayos bago iwan sa Africa ay dahan-dahang nabubulok. So, sinabihan ko nga si Maring Sara na, sige, ibenta na natin yung mga gamit. At dahil wala naman ako dyan, tulungan mo na lang akong mag-let go. Pag-uusapan na lang natin later on kung ano yung gagawin natin dun sa sales. Pumayag naman si Maring Sara. At actually, guys, Maring Sara became my solid friend. Hindi lamang doon, kundi hanggang dito sa Pilipinas.
she never left my side kahit nag-uusap lang kami sa WhatsApp. So marami nagtatanong sa inyo, kamusta na si Maring Sara? I am so happy to tell you guys na si Maring Sara is thriving in her YouTube channel. And I can have, marami akong flashback sa pinagsamahan namin. Simula ng very first day na nagkita kami ni Maring Sara. At inuulit ko sa inyo na excited akong magkita kami muli. And I am very happy to tell you that Maring Sara is still vlogging in YouTube. Ito po yung kanyang YouTube channel. Hi Maring Sara, and hope to see you very soon. I miss you. At yun nga, inatasan ko. Maring Sara is listening. I know she's watching all our videos since we came back to the Philippines. I miss you so much. I miss your kiddos. I miss your home. I miss your trees. I miss your energy around me. Hope to see you soon. I'm just telling them about, selling the things of the house. So ngayon sabi ko kay Maring Sara, and then guys, merong mga bumili naman ng ibang gamit, maliliit na gamit here and there. Pero alam nyo anong downside? Pagdating talaga sa gamit, it's a big loss of money kapag binenta mo siya. Monies, appliances, they are, they're not investment eh. They're not investment. They are big liabilities. And, meron tayong tinatawag na, pag in-invest mo yung pera mo dyan, lalaki pag binenta mo. Pero sa gamit, guys, it's negative. Sometimes negative pa. If you bought something at 2,000 pesos, expect to sell that 1/2 of the price or worse, 1/4 ng presyo. Pag sa Africa ka nagbenta, mas malala, guys. Kulang na lang hingiin yung item. So, nabenta namin yung ibang bagay, pero nakaka-disappoint knowing na parang kulang na lang, guys, hingiin yung gamit at wala ka rin choice kasi walang gustong bumili pag hindi bagsak na bagsak yung presyo. Ganun kalala. Isa din yan sa learning ko din talaga sa nangyari sa buhay ko sa Africa. At, ngayon, sabi nga ni Maring Sara, di bale, sige, benta na lang natin yung iba pa. And then one day, merong nag-contact, guys, nagdala ng malaking truck. Kasi bibilhin yung mga malalaking bagay sa loob ng bahay. Nag-away, nagalit yung bumili. Alam nyo kung bakit? Hinarang po ng manager ng bahay, ng manager ng buong apartment, ang pagbebenta namin ng gamit. At pinagalitan ko siya, guys. Pinagalitan ko talaga siya sa WhatsApp. Talagang nag-alburuto talaga yung kalag ko, nagyaw-yaw yung kalag ko sa kanya kasi wala siyang karapatan. Bakit niya gi-stop ng benta ko yung gamit ko sa loob ng bahay ko, na bahay ko naman? Sabi ko, baka isampal ko sa'yo tong marriage certificate ko na hindi pa divorce. So right now, ako pa din ang may-ari ng bahay na yan, pati yung mga gamit sa loob. So bakit mo ako pinipigilan? Galit na galit. Pero mahirap magalit pag English eh. Gets nyo yun, guys? Hindi nyo maramdaman yun. Ako nararamdaman ko mahirap magalit pag English spokening tayo. So dapat mas masarap pag Bisaya, pag Ilonggo. Okay? Hindi ko nga masyado nako-communicate yung galit ko sa Tagalog eh. Pero pag Ilonggo, okay fine, malambing. Pero pag Bisaya, ay nako guys. So ngayon, galit na galit din ako kasi hinarang niya, malaking benta na sana yun, pera na sana yun, naging bato pa talaga. Kasi nga, hindi na natuloy yung pagbili dahil hinarang ng manager ng apartment. Kasi daw, kailangan naming magbayad ng maintenance fee. Ano ibabayad namin sa maintenance fee? Wala kang gumagamit dun sa bahay. Okay? So ngayon, nagalit si Maring Sara dun sa ginawa ng manager. Wala naman din siyang magagawa kasi kailangan ko ngang kausapin yung manager talaga. At etong manager naman, tinatawagan yung aking ex kasi siya daw yung magbibigay ng permission. Bakit siya magbibigay ng permission? Eh ako nga dapat ang magbigay ng permission sa kanya. So kinausap ko siya, guys, nag-apologize naman yung manager pero nagalit na ako, tsaka huli na talaga kasi hindi nga nabenta. So mamaya, meron mga gustong bumili, tsikahin ko sa inyo. Ano yung mga gustong bilhin nila at bakit ako nag-say no? Kasi grabe, kulang na lang talaga hingiin yung gamit sa bahay. So akyat muna tayo dito, kuha akong damit ni Mama for the event. Samahan niyo ako. Let's go. Morning! Hindi ka pala mag-steady dito ngayon? Okay. 36 na sandal na may stones. White color. Then, any graduation, any dress that a mother can wear for graduation. Medyo mahaba. And size ni Mama is large. Hanap tayo ng dress dito for mother, guys. Ayo, hi! Good morning!
morning, flower box dyan. Sana naman tayo, guys. Pabili ako ng bulaklak. Si ang bunso ni Madam, eldest ni Madam Ten Gives. Bili ako ng flower dito, guys. Syempre, para tribute sa aming nanay, dapat meron tayong pabulaklak. Tama ba to? Ikaw lang ngayon? Yung kwan ko may pasok, magpasok na siya ng event. Kapag bumibili ako ng bulaklak, mga bouquet, dito ako bumibili sa flower box dyan kasi affordable pero magaganda yung mga flowers. Yan nyo, guys. So, dalawa yung pinilian ko para kay mama. Maganda din actually itong pink, purple, red. Ito maganda din. Ayan, maganda, Maganda yung kulay. Sige, thank you. Salamat din. Bye-bye. Okay. Bye. Okay. So, ayan na. Ready na tayo. Dala ko na yung mga kailangan kong dalhin kay mama. At masamahan din natin si mama. Pero hindi na ako sasama sa mismong event. Si mama na lang yung papasok. Dahil nga dito ay parang merong limit lang yung mga invitation. So, ngayon ako ay magtatrabaho. Pero si mama ay papasamahan ko na lang kayong para hindi sila mahirapan ng kapatid ko sa kanilang event ngayong araw. And habang ako ipapunta sa bangko kasi meron akong aasikasuhin, guys. Eto nga at binabasa ko ulit yung mga messages ni Maring Sara at nakita ko dito ulit yung bahay. Ayan, nakita nyo, guys. Sobrang ganda pa ng bahay actually dahil pinapinturahan ko din ito talaga para mag-fresh ulit yung kanyang dating, yung kanyang tawag nito status ng bahay. So kita nyo may mga gamit pa talaga dyan. So, yan dapat nabili na dapat yan eh. Nakakainis, nakakapanlumo na hindi siya nabili. And what I truly realized about Africa, kapag dito ka at least dito sa Pilipinas o sa ibang bansa na napuntahan ko, kapag nagbenta ka ng gamit sa bahay or something, minsan malaki, i-consider mo pa talaga yung kondisyon ng isang bagay. So, lahat ng gamit ko sa bahay, they are really, really in good condition, guys. Almost brand new kasi yung iba bago pa talaga. Pero, to be honest with you, sobrang binabarat talaga ako ng mga gustong bumili. Merong isang beses, gustong bilhin yung gamit na ref, yung mga washing machine. Binarat ako ng sobra. So, minsan nawawalan talaga ako ng choice. Minsan naman tinatanggihan ko. Meron din gusto sanang magrenta dun sa bahay na may gamit pa sa loob. Kaso nga, masyadong demanding. Sobrang demanding. So, sabi ko, ay apaka-demanding nito. Sigurado hindi ito magbabayad ng renta. So, sabi ko, wag na lang. So, tinanggihan ko din talaga siya. Kasi, isa din sa pinakamahirap na bagay kapag ikaw ay nagpaparenta ng property, dapat ay yung mga nagrerenta din maayos. Kasi kapag maayos sila pero hindi sila nagbabayad, ay naku, sakit sa ulo yan, besh. Tapos kapag nagbabayad naman pero sinisira din lahat yung laman ng bahay mo, another problema ulit yan. In short, mahirap magparenta or mag-business ng property. Okay? So ngayon, it turned out na hindi nga nabili yung gamit. Nag-usap kami ni Maring Sara ulit kung ano yung gagawin namin. Sabi ni Maring Sara, dadalhin niya na lang daw yung mga gamit muna sa bahay niya para daw maalagaan at least at hindi basta-bastang masira dahil pag nasa bahay nabubulok. At the same time, kung hindi pa nabibenta yung bahay, pwede siyang ipa-long term rent na walang laman. So alam ko masyadong hassle na tayo kay Maring Sara dahil nga yung pagtatransport ng mga gamit ay magagastusan na din siya plus yung effort, yung oras, hindi din talaga basta-basta. Kaya ngayon sabi ko antayin niya na lang akong dumating and then we can talk about it at we will see a way forward talaga. Pero sa ngayon wala akong masyadong magawa, guys. Putol po talaga yung kamay ko sa ngayon dahil yung distance ko sa sa Uganda ay apakalayo. Pero sabi ko kay Maring Sara, if ever na makahanap kami ng gustong magrenta, ay talagang very flexible naman din kami, guys. Kasi yung mga nagrerenta sa Uganda, yung mga tourist doon na naninirahan, minsan kapag family sila, mas gusto nila na magrenta yung bahay talaga. Kasi kapag kabahay, syempre merong sariling lawn, front lawn, merong sariling gate. Dapat,
meron tayong edge pagdating sa tawag nito, pagdating sa presyo. Dapat mas mura tayo when it comes to renta. So napakahirap, sobrang hirap. And yung location ko maganda naman, nakita nyo naman yan dati. Hindi talaga ako sa sentro ng Kampala, the capital city of Uganda, pero maganda yung location ng bahay. So I am actually positive, though hindi ko alam ba't parang ang hirap talaga niyang parentahan. And etong sabi ko nga kay Maring Sara is idaan na lang namin talaga sa mga broker. Kasi pag mga broker, at least mas alam nila kung anong gagawin, mas marami na silang contact. Yun lang, dapat ready ka din magbayad sa kanila. Pero wala namang problema yun guys, kasi yan naman talaga yung trabaho nila. And tingnan natin no, kung anong mangyayari. Paglapag ko ng Uganda, dapat lahat ng mga to-do list ko magawa ko talaga. At dapat maging productive talaga yung aking pagstay doon dahil limit lang din talaga yung aking pagpunta. And if ang pagpunta ko na ito sa Uganda, if it's going to turn out positive, I'm going to do a schedule kung kung magkakaroon ba tayo ng second chance or third chance na bumalik ulit sa bansang Africa. With the kids, hindi ko talaga nakikita pa na yung purpose ng pagpunta nila doon. Like I said, if gusto ba talaga sila makita ng aking ex, ay gumawa siya ng paraan na makita sila. Wala naman, hindi ko naman siya pinagbabawalan eh. So okay, pupunta na ako ng bangko. Mag-aalas 12 na, ang bilis naman ng oras ngayong araw guys. Punta lang ako ng bangko, asikasuhin ko lang to, and then next si mama na. Let's go. Ay, salamat guys. Tapos din tayo sa bangko. Mabilis lang kasi wala naman masyadong tao dito sa bangko na pinili ko para sa pagbabayad ng bahay dito sa Pilipinas. At nag-request na din ako ng cheque. Ubus na po yung cheque kong nauna. So meron na tayong dalawa. Salamat. Salamat naman dahil meron tayong mga binabayaran na sa kanila okay lang kapag hindi kailangan full payment kasi meron tayong iiwang cheque. Katulad ng bahay namin ng mga anak ko. Syempre, dahan-dahan lang natin binabayaran yun. Kaya, cheque yung gamit ko sa ibang bayad. Alam, sorry guys, medyo yung aking lalamunan. Tapos, ay last time nga ako dumaan dun sa developer ng bahay. Dahil nga ako'y nagbigay ng cheque. Diretso taas sa kaadto. Hindi ko sabi lang sa Man naman. Magano ko sa traffic light. Huh? Hindi kayo lang ako sa traffic light. Papa 6. Okay lang ang tato siya. Kaya isa na lang man to ka traffic light and then papa 6 na. Nagbigay ako ng cheque pero kulang yung aking sidamnit. So, kailangan ko silang balikan ngayon para ibigay yung kulang ko na cheque. And etong din, ano pa naman yan? Insurance. Yung insurance ng kotse, kailangan din nating anuhan ng cheque guys. Buti na lang may mga ganong option kasi sobrang bigat talaga. Yung bahay, hindi mo naman kakayanin yung i-cash. Sana all, kinash yung 3 milyon. Then, merong yung sa insurance naman, ilang mga insurance company na ng kotse yung nakausap ko. Ganun din. Agad-agad naman sila nanghihingi ng 35,000 pesos na insurance. Dapat kasi merong insurance kasi hindi din natin alam. So, okay lang naman yun. At least may nakita ako na pumayag sila guys ng installment. Pero kailangan merong cheque. Kaya nga, pag kayo'y umuwi ng Pilipinas, huwag niyong isipin na yung cheque. Ibig sabihin ng cheque ay ikaw ay milyonaryo, bilyonaryo, maraming pera. Ang cheque po ay ano lang yan siya. Parang another way of paying ba. So, hindi ibig sabihin na dalawa po yung cheque ko, makakapal na libro, ganito kadami yung marami tayong pera sa bangko. Hindi po ganyan. Itong cheque ay pang deposit or para siyang guarantee na ikaw talaga ay magbabayad. Kasi pagka nagbayad ka at dinaan mo sa bangko yung bayad mo, pagka araw na nung tagbayad na siya at walang naman yung pera ng bangko mo, negative yun sa'yo. Magiging report nila sa'yo. Importante talaga na magkaroon ng cheque. Hindi ko alam kung katulad ko din ba kayo guys, kasi ako, akala ko dati kapag ka may cheque ka, uy grabe may cheque siya, ang yaman. Kasi yung mga kapatid ko may mga cheque sila, iba't iba pa.
Yung bitbit nila lagi. So, yung yaman siguro ng mga kapatid ko. Nung ako nung nagka-cheque, doon ko naramdaman kasi may isang araw na parang nag-bounce. May isang araw dito sa, since dumating kami na nag-bounce yung cheque ko guys, ang laki pala ng penalty. Sobra akong nasaktan doon sa penalty kasi pang bigas, pang gatas, pang kain pa namin ng mga anak ko yun. Pero wala akong magagawa. I learned the hard way. Sabi nga ni Madam Ten Gibbs, mahal talaga po yung experience. So, I lost 2,500 pesos. Pero na-learn ko naman yung experience na hindi pwedeng tumalbog yung cheque. At yung talbog na cheque, doon ko lang din naintindihan. Kasi etong talbog na cheque, napapanood ko lang to sa mga TV, sa mga movie. Oh, tumalbog yung cheque mo. Sinungaling ka pala. Mga away sa mga teleserye. Binayaran mo ko pero talbog yung cheque. Ganun ang naririnig ko sa mga teleserye. Nagpadala ka ng cheque pero talbog. Akala mo naman totoo na pinadalan mo ko ng pera. Cheque yung pinadala mo pero wala namang laman yung bangko mo. Talbog pa din. Parang ganun. So, yung intensity ng talbog na cheque, doon ko lang na-realize talaga. Nakakatuwa lang. Kasi ibig sabihin pala kapag katalbog yung cheque, kunyari ako, binayaran kita ng cheque ko. Ang laman ang bayad ko sa'yo, let's say 2,000. Pumunta ka sa bangko para i-encash yung 2,000 only to find out na wala palang laman yung bangko ko. So, wala ka rin makukuha. Meron ako mga customer sa gold, ginanyan ako guys. Buti na lang may idea na ako, hindi na ako bobo sa cheque. Mamaya, kwento ko naman sa inyo itong panahon na may customer ako. Gusto niya akong bayaran ng cheque. Punta muna ako kay mama guys. A few moments. So, anyway guys, gusto kong tapusin yung story ko sa inyo. Merong customer, bibili daw siya ng alahas, 18 karat Saudi gold. Ngayon ang napili niya, mabigat-bigat. Ngayon nagsabi sa akin, ma'am, pwede po ba magbayad lang ako ng cheque? During that time, meron na akong idea sa mga cheque-cheque guys. So hindi na tayo bowplucks, no? Pero kung ako siguro yung tao na walang idea sa cheque, oy, pera na to, bibili na siya. O sige, go ma'am, pwede yung cheque, dadalhin ko na lang sa bangko. Alam nyo guys, anong sinabi ko, ma'am? Hindi pa ako nagabenta, ma'am, na cheque ang inatanggap magbayad. Sorry po talaga. Hindi ko lang alam sa iba ha, pero at least yung alam ko lang kundi sa cheque, alam ko na pwede siyang tumalbog talaga. At pag nakuha na yung item, okay lang pag hindi kinuha yung item. Pero gusto kasi ni ma'am, kunin yung item. Tapos bibigyan niya lang ako ng cheque. Sabi ko, ma'am, ikaw na lang po kumuha ng cash sa bangko. Bayaran niyo lang ako ng cash kasi cash to cash basis lang talaga ako. Kasi gusto niya, iwan niya sa akin yung cheque daw. Tapos ako na daw mag-encash sa bangko. Sana all. Paano pag walang laman po yung bangko? Saan ko po kayo hahagilapin? So, nakakatulong din na meron tayong alam sa ganyan. Minsan kasi nakaka-intimidate. To be honest with you guys, this kind of things, hindi ako sanay. Lately ko lang siya natutunan. Nung nagkaroon na ako ng mga sarili ko talagang bayarin simula dumating kami ng Pilipinas. Pero this kind of things, nakaka-intimidate siya. Bangko, cheque, ano pa ba mga nakaka-intimidate dyan? Basta about sa mga seryosong transaksyon, mga bangko, mga lawyer, mga korte, mga ganon. Sobrang nakaka-intimidate. But nakakatulong naman siya kasi at least you are learning something new and you are learning the process that you did not know before. So that is really, really good. So anyway, to make the long story short, nabigla si ma'am at ang kinanggihan ko ang kanyang cheque. Sabi ko, ma'am, kung gusto mo talaga tong item na to, kayo na po bahalang kumuha ng pera. Then sa kanyo po ako bilhan. Sa ngayon, hindi ko po talaga kayang tanggapin yung cheque ninyo kasi hindi po ako ganyan gumawa ng business. So ngayon, hindi na naman siya naulit. Hindi na nag-ulit si ma'am sa akin ng tanong ng ganyan. Pero, yun lang. Talagang kailangan nating maging maingat when it comes to mga ganyan, mga transaction. So, time check natin, 12:03. Nahatid ko na kay mama yung damit at gagamitin niya. Ako muna ay manananghalian. Manananghalian muna kami ni Yong. At, pwede di yung magkaon sa round ball. Dra na lang ta. Kakain muna kami ni Yong dahil kailangan ko magtrabaho at 1 p.m. And yeah, I guess I'll see you more guys on today's episode. Katapos lang namin mag-lunch pero naghanap ulit ako ng tinapay. Bumili ako ng tinapay sa gilid kanina. This is Spanish bread guys. Mainit pa kasi siya. Tapos bigla ako nag-crave ng tinapay kasi parang ilang araw na ako hindi nakakapag-tinapay. Pupunta ako ngayon sa tindahan ng aking ate. Doon muna tayo maghahanap buhay. Dahil wala yung aking ate, nasa Thailand pa siya. Ang hirap maghanap buhay. Pero
I-remind natin yung sarili natin na may mga tao na mas nahihirapan pa. Huwag tayong epal. Huwag tayong maarte. Bakit dito Oo, sige. Ano man, asa? Ayaw, dalan man na. Ha? Ayaw. Dali lang ka. Dali, Isog ng motor. Kikinsa ng motor. Isog na. Okay, mo aman ng motor. Isog na siya.